hindi makaila na isa sa pinaka-importanting kalyado ng Amerika sa buong mundo ay ang bansang Pilipinas. Hindi pa man formal na naluklok sa kanyang pwesto bilang bagong halal na presidente ng Amerika, nagpayag agad ng kanyang todo suporta ang tinaguriang bertugo ng mga kano na si President Donald Trump kay Presidente Bongbong Marcos Jr. sa paglanda nito ng bagong mapa ng Pilipinas at ng Philippine Maritime Zone Act. Ayon sa kampo ni Trump, isa ito sa panibagong yugto ng bansang kanyang minahal bilang closest ally ng Amerika dahil inuugnay lamang ito ng Pilipinas sa isang legal na basihan na dapat nitong ipaglaban sa anumang paraan laban sa mga iligal na pumapasok sa bansa at mga nangaagaw ng teritoryo, lalong-lalo na ang bansang China. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa pagdeklara ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea kung saan ang Pilipinas ang tunay nagmamay-ari ng mga karagatan sakop ng 200 nautical miles exclusive economic zone nito at hindi ang ipinaglalaban ng China na kanilang fake na line. Hindi ito kinikilala at nirecognize ng United Nations Council ang ipinaglalaban ng China ng kanilang 9-dash line. Bagkus, idiniklara ito ng UNCLOS bilang isang illegal at peke. Maraming natuwa ng mga Pilipino dito sa ipinayag ng bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump sa kanyang suporta sa paglalaban ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At maging ang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. ay ikinagalak sa suportang ibinibigay ng Amerika sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap ni Trump via phone call. Maging ang ibang bansa kasapi ng United Nations Governing Body ay ikinatuwa at sinang-uyunan ang ginawang hakbang na ito ng Pilipinas upang protektahan at pangalagaan ang mga karagatan nito na unti-unti nang sinasakop ng komunistang bansa na China. Ilan sa mga kaalyado ng Pilipinas na bumati sa pagdagta ng Maritime Zone Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay ang Australia, Japan, South Korea, Indonesia, Vietnam, Brunei, New Zealand, ang United Kingdom, France, Germany, Italy, Mexico, Czech Republic at marami pang iba. Isa rin ito sa mga platform ang bakit gawin ng Vietnam. Ito ay sa kabila ng kanilang hidwaan sa agawan ng teritoryo kontra China. Sinabi ng kanilang Foreign Minister spokesperson na si Pham To Hang, isa sa mga pinag-iisipan nilang format ang ginawa ng Pilipinas at ayon sa kanya, isa ito sa pinaka-epektibong pamamaraan upang pangalagaan din ito ang kanilang karapatan sa South China Sea. Sa batas na ito, maaari umanong kasuhan sa United Nations governing bodies ang bansang lalabag at mangimasok sa kanilang karagatan na sakop ng 200 nautical miles EEZ nito. Partikular na dito ang komunistang bansa na China na ayon sa kanila isa sa mga nangungunang bansa na palaging lumalabag sa batas ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Samantala, hinaiinisan ng bansang China ang mga patikim ng bagong presidente ng Amerika na si Donald Trump, lalong-lalo na sa usapin sa pakikipagkakalaklan at mga isyu na sumasakop sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Ayon sa mga ito, dapat daw na magdahan-dahan sa pananalita itong si Trump dahil pwede umanong makasira ito sa imahe ng Amerika, lalong-lalo na sa kanyang pakikipag-ugnayan sa China. Dapat galangin umano ng Amerika ang China sa lahat ng antas dahil sa ngayon ang bumubuhay lamang sa ekonomiya ng Amerika ay ang bansang China. Sinabi ni Mao Ning, tagapagsalita ng China, na hindi makakaahon sa mga utang ang bansang Amerika kung wala ang tulong ng kanyang bansa na China. Mas maigid umano na makisama na lamang si Trump sa China kung gusto nitong makamit ang tagumpay ng kanyang bansa mula sa pagkakabagsak mula sa panunungkulan ni Presidente Joe Biden. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.